magandang gabi sa inyo lahat at welcome to the Ultimate Fan of Podcast, a podcast made by the fans. For the fans! Ayan, napansin natin, full house tayo ngayong gabi dahil ito ang kauna-unahang fan engagement episode dito sa ating new series sa The Ultimate Fan of Podcast, living by its hashtag made by the fans for the fans. Jordan Summer here, kasama ko si Chicha Cabanlong, Jonas Reyes, at nandito na yung dalawang guest natin ngayon. Chicha, sino ba yung mga kasama natin ngayong gabi? Mga letranista. Sino ba yung guest co-host natin? Okay. Hindi ko na patatagalan. Our guest for tonight, I'm sure that if we call him a basketball genius, he'll just shrug it off kasi he'll never claim that one person. But personally, sa tingin ko, he is. In fact, I remember him telling me that he used to make side trips at the small museum of Letran's rich athletic history during college breaks before Blessed Antonio Varona Gymnasium turned into a rubble. I've known him since 2005, the year where the Colegio de San Juan de Letran hosted the 81st season of the NCAA. And it's safe to say na yung batch 2005 ng Letran Knights ang naging dahilan kung bakit nakilala ko siya at naging kaibigan. This man knows Letran basketball history by heart. You can ask him anything about Letran Knights from its first championship up until the recent one. Even yung side stories that goes along with it. That, I believe, is the best reason why he's the perfect fit to be the first fan engagement guest co-host. It's with pleasure that I introduce to you my fellow Letranite and good friend, Francis Marasigan. Ayun, si Francis. Kumusta, Francis? Good evening. Hi, Francis. Good evening. Jonas, Jordan, Sai. Ganda ang intro mo, ha? Actually, si Francis, nung I think one of our episodes, ito yung nag-message talaga sa amin. After yung UST episode, may sinuggest siya nun na episode na invite din namin. Then eventually, natuloy din tong first ever fan engagement episode namin na inspiration nito yung Eat, Sleep, Bleed Football ni Tito J. Tito J. Yeah. Hi, Tito J! Kumusta, Francis? Ito, okay lang naman. Kakauwi ko lang. Galing work. It's 7:08 a.m. here sa Texas. Yun. Oo. Francis, baka gusto mo introhan na natin yung guest natin ngayong gabi. Sino ba yung kasama natin, na idol natin? Ito. Kung pag-uusapan lang yung Letran basketball, no? Siya yung kasi pag sinabi kasi yung Letran basketball, pag nagtanong ka, sinong GOAT? Usually, ang isasagot, si Samboy Lim. Kasi talaga, para sa amin lahat, si Samboy Lim talaga ang GOAT. Pero, I have my personal GOAT. And ito, sa basketball career niya, parang halos nagawa na niya lahat na nag-champion siya, napag-champion na niya yung Letran, nakapaglaro siya sa national team, and he's also one of the PBA's 40 greatest players. And right now, he's a businessman and a life coach. Pero di ko na papabahin pa. Ang guest natin ngayon, walang iba. Ang nag-iisang the kid, Kirby Raimundo. Ayun! Yun o! Hey guys, good evening. Yun, Kirby. Coach. Grabe. Ngayon ko lang nalaman na si Sir Francis pala nasa Texas. Yun nga. Yeah. Kala ko dito ka na sa Pilipinas. Mukha ko na sa Pilipinas dito. Bro, nandiyan kami ng year 2010. We watched the fight of Manny Pacquiao. He gave me a ticket, me and my wife. Nanood kami. Doon sa Dallas Stadium. Si Clotty or si Margarito? Margarito, okay. Pero Coach Kirby and Sir Francis, paano ba kayo talaga nagkakilala at the first place? Paano ako, kasi pag may mga laro yung Letran or lagi siya nandun. I always bump into him kasi very supportive siya sa team kahit hindi na siya
kahit matagal na siya hindi naglalaro eh. Tapos ano yun, kinakausap-kausap ko, gano'n. Sir Kirby, Lang, sige. so ayun, mga ganun lang. Sir Kirby, nabanggit ni Francis, yun nga, lagi kayong nagra-rubbing elbows, lalo na pag sa mga games. Ano naman yung parang first impression mo kay Francis at the time na, uy, kulit naman nito. Hindi naman. Ano tayo, ano naman tayo eh. I always accommodate kung sino lumapit, kung sino mga musta. Siyempre, ano naman yun eh, kumbaga, actually, nakakatuwa sa mga letranista, kahit saan mo makita, talagang pag sinabing Arriba, parang magkakilala na kayo ng matagal eh. So, yun yung kultura ng letran. Kahit saan ka mapunta ka ng Boracay, mapunta ka ng Amerika, mapunta ka ng Vegas. Actually, lalo sa Las Vegas, nung training camp kami, yung kay Coach Chot Reyes pa yon sa national team. Grabe, hindi lang talaga kami makalabas kasi may curfew. Talagang gusto ko sanang pagbigyan yung mga letranista doon. Talagang they're inviting me to go sa kanila, mag-dinner, tas puro letranista daw. Kaya lang, syempre, I cannot disobey yung sa team rules namin. Pero sayang, hindi ako sa kanila. Ganun ang letranista kahit saan yan. Tumira din ako sa Vegas from 2007 to 2010. Hindi tayo hindi nag-question lang natin. 05 yata kami, 04, nandun. Okay. Preparation to national. VAD League, kasabay namin. Sa UNF. Okay. Go Sicha. Ayun, Coach Kirby, since na-mention na nga yung tungkol sa mga curfews and community quarantines, kamusta ka and your family in this during this pandemic? Ano pong pinagkakabisihan ninyo? Well, nung una, it's hard, but sa buhay naman, we need to adjust eh. Pagka merong mga mangyayaring hindi natin in-expect, ang kailangan lang mag-adjust agad. And ang maganda naman, naka-adapt na naman kami dito sa pangyayari na to. And doing good naman, doing good. Coach, sige, simulan na natin yung kwentuhang basketball with yung idol natin si Kirby Raimundo. Paano po ba kayo nag-start sa basketball? Paano nag-start? Naku, maganda yan yung simula ng basketball ko, it started when I experienced hardship sa construction. Kasi pag summer, meron tinatawag na dito sa Limay, sa Petron, may tinatawag na shutdown. Ang ibig sabihin nun, it's a short period of time where they will get people to work for construction. Since medyo nung time na yon, hindi pa kami maluwag sa buhay. So ako naman, basta pagkakakitaan, lalo na at alam mo naman, walang pasok, walang allowance. So nagtrabaho ako sa Petron, sa Limay. But this is what happened. Sobrang init. Nasa gitna ka ng araw. So, alam mo, ang unang pumasok sa isip ko, ayoko ng ganitong work. Kasi nakakahilo, mainit. So, hindi ko kaya. So, siguro tinis ko 3 days. Tapos sabi ko, mag-quit na ako. Kaya lang, ang problema, ang sabi doon, pag nag-quit ka, hindi mo makukuha yung sweldo mo. So, kailangan minimum 2 weeks. So talagang tinis ko yung 2 weeks na nagtrabaho sa construction, no? And I realized na when someone told me, my uncle, sabi niya, you better start playing basketball. Problema, wala naman kaming court sa barangay namin. So anong nangyari, sumali ako sa school. Sabi ko dun sa teammate ko, kay Coach Chris, yung nag-coach din dyan sa Letran, si assistant ni Coach Louie Alas. Sabi ko, pare, sali ako sa team nyo, kahit taga-block lang, saka taga-rebound, pwede na ako. Para makatulong ako sa team. So, it all started when Coach Chris helped me. He said to the coach of Jose Rizal Institute dito sa Orion, sabi niya, Coach, may matangka dito sa sali, kaya lang payat. Ganyan. So ayun, doon nag-start lahat. Tapos, ang lagi kong iniisip, I want to be the best that I can be in basketball. I want to be great because I want to escape from poverty.
So that's the motivation, no? So, yun. Kaya nagsimula yung basketball sa akin because of the bad experience. Pero yung bad experience, nagdulot ng maganda sa akin kasi parang yung realidad ng buhay, hindi pala madali, mahirap pala. And si Coach Kirby, yun, nabanggit mo nga yung bad experiences and yung start ng pagbabas. Could you remember yung mga first time mo maglaro ng organized basketball? Like, how was it, yung experience? Bago ka magletran, of course. Hindi, ang pinaka-organized basketball na nalaruan ko is yung sa letran. Kasi yung dati naman, yung mga klara-klara, ano lang naman yan eh. Kumbaga, parang zona, ano lang yan. Puro zona, puro ganun lang yung depensahan dyan. Parang limahan lang. Tapos naglalaro lang kayo sa mainit. Sa letran kasi, what I experience is sa practice pa lang, mangangayaw ka na. Since ako ay galing sa barangay-barangay sa larong probinsya, hindi alam na nakakarami ito. After 3 days, nag-quit ako. Tumakas ako, umuwi na ako ng Bataan. I told my nanay na I can't do it anymore kasi every practice I throw up over fatigue. No, but I'm so thankful and blessed kay Coach Molet and Willie Miller. Sinundo ulit ako sa Bataan. So, ibig sabihin, tumakas ako ng 3 a.m., dumating ako sa Bataan, 6:30, natulog ako. Paggising ko, nasa terrace na namin si Coach Molet saka si Willie Miller. So they cast a vision to me na sabi niya, give yourself 3 years and you will be in the PBA. So that's what happened, di ba? Nagkatotoo naman. And ang maganda lang din kasi yung sinasabi nila na if you stay here, you don't have a future. If you go back there, you have the potential to be great and you have the potential to do good in Letran. So, ako naman, as a young boy, walang kuya-kuya, walang sama-sama na lang. Alam mo naman tayo, kung saan mahatak, sama lang di ba? So, balik ulit ng Letran. Kaya lang, inalalayan na nila ako. Dahan-dahan, hindi naman siya, kasi puro takbuhan talagang after practice, sumusuko ako talaga. Hindi lang sumusuka pa. So, ayan, Willie Miller's like big brother to me, no? He's the one who helped me to become great in basketball, no? Kahit magkalabang kami sa PBA, he always check on me. Even pagkalabang kami, pag mainit na ulo ko, hoy, ayan ka na naman Raimundo, mais ka. Puro ka referee, puro ka angal, yung mga ganon. So Coach Malet is still with me here in Bataan. He's helping Letran Bataan, no? So, yun. Yung 2 taon na yun yung mga talagang sumundo sa akin dito sa Bataan nung nag-quit ako sa Letran dahil mahirap yung organized basketball. May tanong ako, since nung nakapasok ka sa Letran, di siyempre ang mga inabutan mo doon sila Chris Calagio, si Willie, si Michael Garcia, sila Anton Veloria. Kaya galing yung mga kakampi mo doon. Parang hindi ka ba na-intimidate na, parang, kasi di ba, direct from Bataan, diretso ka sa Letran. Parang hindi ka ba na-intimidate sa yung mga kakampi mo dahil mga established na sila doon sa hindi lang sa Letran, pati sa NCAA. Hindi ka naman nahirapan, Actually, hindi ako na-intimidate. Na-amaze ako. Kasi, talaga? ang galing ni Christian, ang galing ni Willie. Tapos si Tita Mike, dunk ng dunk. Syempre from province, ngayon ka lang nakakakita, di ba? So parang, wow! Sabi ko, ayos to Ang ganda dito So parang ganon. Ngayon, ang nangyari naman nun, si Willie kasi, napakasipag mag-practice. So minsan, pag nasa quarters ako mag-isa, wala na, atake na ako doon. Oy, BS, mag-shooting tayo. So, yung mga ganon, no? So, yung sinasabi mong na-intimidate, actually bro, na-amaze ako. Kasi first time ko nakita, Willie Miller, dumadang, ang liit-liit. Di ba? 5'10", 5'11", dumadang. Michael Garcia, the flying carpet. Oo, si Tita Mike, sila Erwin Velez, si Christian, parang, akala mo, close to perfection Pag sa practice, hindi nagmimintis Hot hands hot hands lagi. So, na-amaze ako actually. Na-amaze ako sa kanila. Alam mo yung coming from barangay ka tapos makakita ka ng mga ganong kagagaling.
So, yun. Saka Saka that na-inspire. time, parang ikaw lang yata yung legit na 6'5 ng team, no? Hindi, parang ikaw lang yata yung legit big man nila dahil dahil yung team na pinasukan mo, I mean, magagaling pero undersized, di ba? Siguro kasi ikaw yata lang yung parang legit center ng team. Yeah. Ang problema lang, 170 pounds lang ako noon. Dumating ako. So, Kasi may napanood ako 2 games sa YouTube. May nag-upload. Yung 2 games nyo against Mapua, nung rookie year mo, no? Yung isa, yung opening game, nakita ko talaga, parang nag-a-adjust ka pa dun sa laro sa NC. Ka-match up niya si Omancy Rodriguez. Rodriguez. Oo. Nagtutulakan sila sa ilalim. Na-overwhelm ako noon kasi biro mo, naglalaro ka sa Interbarangay, tapos maglalaro ka sa Araneta, punong-puno. Ba? Yes. Aminin ko sa inyo, grabe nervyos ko noon, pare. Sobrang nervyos ko noon. Pero pag nakita mo naman kasi sila Christian, na parang hindi mo nakikita silang... Kasi ano yan may effect kasi sa leader. Pag yung leader mo, mga walang takot maglaro, nagra-rub off yan Parang pati sa mga kasama nila, go down to the bench player. Ano yan, parang nakakawala ng nervyos. So, I'm very blessed na sila Christian, ganon, sila Tita Mike, sila Erwin, marami pa, sila Willie. Talagang, they played na without pressure. Talagang laban talaga. Actually, yan naman ang kultura natin sa Letran Laban lang ng laban, di ba? Pagka Pa yun, nag-overtime pa. Double overtime, di ba? Dahil napasok ni Christian yung game tying na 3-point shot. Yes, nakita mo ba ako noon kung paano ako tumakbo? Bilis ko tumakbo nun sa gitna. Sa mga nanonood nung live namin, sa mga nanonood nung live namin ngayon, pina-flash natin yung mga old photos ni Coach Kirby. Mga nakuha namin kay Francis ha, kay Sicha. Actually, yung mga anak ko, ayaw maniwalang ako yun Hindi pa uso weights nun sa'yo, Coach hindi pa uso pag-weights nun. Actually, hindi ako nag-weights pa noon. Nung during NCAA, kasi nga late na ako dumating, yung pa-start na yung NCAA. So, doon pala ako nag-start mag-weights. Kaya lang kahit anong buhat ko, talagang hindi ako lumalaki. Actually, ginawa pa nga ng Letran, 6 yung meals ko Diba, regular lang, 3. Sa akin, dinoble para lumaki katawan. So, ganyan kagalan sa atin, Pero Kirby, hindi naman mamantika yung pinapakain sa'yo. Pare, actually, gustong-gusto namin yung ang gustong-gusto namin yung sinigang na taba. Saka yung fried chicken ni Tito George. No? Yun. Yes, Yun. Letran staple yan. Oo. Actually, yung mga ganun kasi, it's how you view it Is it a blessing or kasi alam mo, mahirap magsalita pero yung entitlement masyadong malakas ngayon sa mga kabataan. And I hope na they will always be grateful and thankful sa mga blessing na natatanggap. Nung panahon nga namin, actually, nagpapasalamat ako sa Letran. Ang allowance lang namin noon, 500 a month. You know why? Kung binigyan kami ng Letran na malaking allowance, baka kung saan kami napunta, baka nagigimik kami ngayon. Nagigimik kami nung panahon na yon. So, okay lang. Mas okay pa yung mas okay pa yung hindi masyadong anong tawag doon, maluho, no? Yeah. Kasi you will work hard to get it. Ngayon, pag kulang ka, it's added motivation. Actually, yan ang problema kay Raymond Kay Raymond Almasan, nung dati, binibigyan ko ng allowance yun, napasama pa. Kaya nung hinata kong bumalik sa Letran, sabi ko, 0 ka sa akin, wala ka matatanggap, diyan ka. Kasi pag may pera ka, kung saan ka nakakarating. So, tingnan nyo, nangyari kay Raymond. Di ba? So, we're so proud that, ngayon, kay Raymond. So, yan ang problema ngayon sa college. Ang lalaki ng mga allowance. Merong allowance yan, 30,000, 25,000. So, minsan, depende na lang sa bata yun kung paano niya i-handle yung blessing. I hope they will use it to help their parents. They will use it to help their needs, di ba? Hindi ko saan mo dadalhin. So, masyadong commercialized na ang college basketball ngayon. Kasi doon pumasok yung malalaking pera. In my opinion,
ang ano kasi, nung panahon namin, ang 12,000, sweldo na ng PBL yon. Yes. That's parang kumbaga yung D-League natin sa ngayon sa PBA D-League, di ba? But syempre, talagang ganon, nag-i-improve, nagiging lumalaki yung business, yung lumalago yung negosyo. So to get good players, they will offer better allowance, or alam niyo na yung ibig ko sabihin. Pero ako, one thing that I'm so proud of our Letran, no? Kahit wala tayong import, nagcha-champion tayo. Kahit hindi masyadong malalaki allowance, nagcha-champion tayo. So it's about the heart, It's about the attitude of the players. That's why I'm so proud of our Letran boys, And we're so blessed na sila Boss RSA, Boss Al, nandyan sila to support Letran. So we're so... Actually, siguro na-rewardan na rin yung pagiging pagiging grateful natin kung ano yung mga natatanggap na mga player before. Siguro ito na yung reward. Ang nag-benefit lang itong mga bagong player natin sa Letran. Kasi ngayon may allowance na sila. No? So hindi ko na sabihin kung magkano allowance. Kasi wala naman akong alam kung magkano yung allowance nila. Alam ko. Pero Sicha. Go, Sicha. Ayun, kasi nga na-mention ni Coach Kirby kanina, 6 meals ang binibigay sa kanya ng Letran para lang mag-improve yung kanyang physique. Na-curious lang po ako, Coach, ano po yung recovery meal ninyo sa Letran that time? Recovery meal. In NCAA games or practice or... Both po. Sige, umpisahan natin sa practice. Ang practice, ang recovery meal, ang lagi kong pinapareserve yung sinigang na liempo ni Manang. Yun dun yun sa may yung parang katabi ng athletics, yung merong maliit na room doon. So sinigang lagi yon. Tapos sa sa game naman, we're so blessed kasi sila Sir Oben, yung Oben brothers, yung nag-support sa amin na yon, Toyota Pasong Tamo. Tapos nakalimutan ko yung shipping yung international shipping. Walem. So they're very supportive. After the game, win or lose, we ate sa buffet. So talagang sulit 'yon. Hanggang breakfast kain namin doon. Batiin nga pala natin sila Sir Baby Oven, no? Yes, sila Sir Baby. Sir Baby, at si Sir Hill. Yes. Pero si Father Vic Calvo. Yes, Father Vic. Father Vic. Si Father Vic, spoiled ako dyan. Pag may pinapadala akong player, alagang-alaga. Father Vic. Coach Kirby, yung pinakaunang experience mo to win an NCAA championship was in 1998. Pakikwento naman sa amin, saka sa viewers namin, kumusta yung campaign nyo nung season na yun? As a young boy, as a young player, actually hindi nga pumasok sa isip ko na from the start yung championship Ang alam ko lang noon, magpapalaki ako ng katawan, gagalingan ko, I will play hard to help the team. And basta laban lang kami. Kung umabot ng semis, ang next goal is to win championship. And nagkataon lang, ang ganda ng chemistry, and Coach Louie Alas did great on motivating us and preparing us to win every game, no? Yung mga ganon. So maganda naman yung experience kasi it's my first time, and pangalawa talagang andun ko na nakikita na mukhang malayo yung mararating namin nung nandun pa lang, nag-uumpisa pa lang. Tapos maganda yung sistema ni Coach Louie. Pasok sa team, pasok sa lineup. Okay, may tanong, related yung itatanong ko diyan, Siyempre kasi before the 1998 season began, of course, siyempre medyo si Coach Mulet, I think he either resigned or he was terminated. Ano lang kung anong talaga nangyari. And then dumating si Coach Louie, but hindi nila kasama si Michael Garcia, si Willie Miller, at si Anton Viloria. Nung time ba,
paano mo ni-receive yung pagdating ni Coach Louie Alas? Kasi syempre, di ba, coming from Coach Molet, parang siya yung reason kung bakit nasa Letran kayo na first place. Paano mo ni-receive yung yung pagdating niya doon? And from your perspective, ano sa tingin mo yung binago ni Coach Louie para maging from playoff contender to being a championship team? Ano sa tingin mo yung binago ni Coach Louie doon sa team? Syempre nung una yung kay Coach Molet, it's sad because he's the one who brought me to Letran. And he took good care of me na kumbaga almost every day we do extra work. Kung ano yung nakita niyong galaw sa akin, yung face up, yung parang Garnet, si Coach Molet nagturo sa akin nun. And nung pagdating naman ni Coach Louie, we're all excited kasi we heard that Coach Louie Alas is very good. He is experienced na nung time na yon. And kumbaga parang ang una kasing sinabi ni Coach Louie noon, basta dito walang star player, lahat tayo pantay-pantay, tapos let's work hard. And everybody is excited talaga kasi nga siguro parang it's a new thing, it's a new system. But I really believe kung si Coach Molet din naman na nag-coach noon, talagang magcha-champion din. But hindi naman natin iaano na talagang magaling si Coach Louie sa pagko-coach. Nagkataon lang talagang ganun ang buhay, may mga changes, di ba? So we're very blessed na we learned a lot from Coach Louie Alas. We learned the system. He taught us how to be good in defense. So ang maganda lang din, kumbaga pantay-pantay yung nakita ko noon. So sa nung panahon namin, talagang lahat takot kami sa coach. Ngayon iba na, player na hindi takot sa coach. Yung coach na yata ang takot sa mga player. Hindi naman ganun. Pag ang player na grupo-grupo na, patay na, di ba? Yung mga ganon. So ayun lang, we're very blessed na nag-champion noong 1998. Okay, pero may isa pa akong tanong, mabacktrack pa ako ulit. Kasi syempre part of your preparation sa 1998 season is nakuha ka sa national youth sa RPU team, no? Nag-compete ka 1997 Siaba. Dinescend mo yung Siaba Juniors crown natin para mag-qualify tayo sa 1998 ABC Juniors Championship sa Calcutta, India. So sabi mo sa akin yung experience mo dun sa national youth team. Medyo mahirap kasi Coach Louie, hard practice. Tapos diretso kami sa after practice, kain lang ng konti, diretso agad sa Rizal Memorial Coliseum. So practice ulit, no? Actually, baka magulat kayo kung paano kami kumain ni Coach Chris noon. Kasi si Coach Chris sinama rin ni sa practice noon ni Coach Louie. Pagkatapos ng practice namin sa RPU, pare, 2-piece burger steak and 8 extra rice. Talagang hindi ko nga maisip paano namin nauubos 'yun habang nasa taxi kami. So mahirap pero I'm so thankful na si Coach Louie Alas, kahit anong team na hawakan niya noon, mapa RP Youth, anong tawag dito, yung RP team, sinasama ako lagi ni Coach Louie. No, so I gain experience from all those international tournament. And isang malaking tulong 'yon na syempre na-expose tayo, nakakalaban mo mas malakas sa'yo. So pagbalik mo dito sa Pilipinas, meron kang na-gain na wisdom how to play, di ba? So I'm so thankful na naging part ako ng RP Youth. And mahirap nung pagdating namin nun sa India kasi hindi kami makakain, puro maanghang. Tapos kalaban mo, lalakas. Nakita ko pa doon si Yao Ming pa yung batch namin noon 19 basta nung nandun kami, ibang bracket sila. Wala lang ni Tony yung picture namin ni Yao Ming nakakainis Saka si Yuta Tabuse nung Japan, di ba? Nandun pa. Oo. Parang yan doon yata. Oo. Nakalaban niyo pa yata yun kasi
Kasi tumingin ako sa Wikipedia na he plays 7 out of 13 countries, no? Doon sa ABC Juniors. Mm-mm. Pero ang ganda ng experience nun, panigurado. Kasi merong dalawang future NBA players na sa tournament na yun. Mhm. Ayan, si Coach Kirby, Grabe si Sir Francis Ako, di ko na maalala. Naalala pa ni Sir Francis. Yun nga eh. Basketball genius yan, coach. Oo, ibang klase ka, Sir Francis. Oo. Ayan, si Coach. Pero gusto ko, malalakas, magagaling din yung mga company ni Coach Kirby, Pero si Enrico Villanueva, Cyrus Baguio. Yancy, sino ba? Rani Del. Si Rani Del. Sila rin ba kasama? Alam ko, nakasama rin namin yata. Si Cyrus Baguio. Sila Tubid. Yan. Ayan si Pala, no? Oo. Ayan si Coach Kirby, Letran legend joining us tonight. Ito tanong ko lang panahon niyo dati, ganito, ganyan. Pero syempre iba na yung panahon ngayon. So how would you differentiate yung collegiate basketball before compared sa collegiate basketball now that we've touched upon it kanina? Yung anong sabi mo, naghang ka kanina eh. Yung Collegiate basketball before and now. How would you compare it? Kasi na-touch upon na natin kanina eh, coach. Ngayon kasi more on open series eh. Kumbaga parang yung spacing, maluwag, drive and kick. Nung panahon kasi namin, wala pa yung mga dribble drive na ganyan eh. So, ginagawa namin yung mga basic zone offense, basic zone defense. Tapos ang laro namin dati, syempre since laging dehado tayo sa height, so we try to do trapping defense. Tapos ang magagaling naman yung mga kalaban din natin, lalo na yung mga Koreano, pagka nalibre sa 3 points, talagang ilista mo na. So, yung kasi, yung pagkakaiba ngayon, more on more on ang daming screens, wala masyadong isolation. Yung panahon namin, mga ganyan, isolation, may mga, kumbaga, yun pa yung parang you will beat them through skills eh. Pero ngayon, makikita mo European basketball na eh. So, more on pick and rolls, more on, yung mga ganun ba? Nung panahon namin, parang hindi ko naalala na may mga pick and roll kami. So, kahit naman yung iba rin, kahit yung mga kalaban din namin, yung mga Japan, yung mga more on dadaan sa dalawang screen, merong dadaan sa isa, tatawid, yung mga ganon. So, yun ang pagkakaiba ngayon. Ngayon, more on open series, parang yung yung parang yung flow lang ng, parang walang tinatawag na play na minsan eh. Basta wait and react na lang. Drive and kick, mga ganon. Tapos pag less than 10 seconds, mag-end up sa pick and roll. Yung mga ganon ba? So, yun yung pagkakaiba ngayon. Sicha. Coach Kirby, kasi dalawang magkaibang coach yung nagpa-champion sa inyo in 1998 and 1999 respectively. Given that fact, how would you differentiate and compare yung coaching styles ni Coach Louie Alas and Coach Binky Favi? Una sa offense, Coach Louie, triangle offense, Coach Louie Alas. No? So, super pasok siya dahil meron kaming Calagio, no? Meron kaming Erwin Velez, tapos ako, tapos may Pryor na magaling na point guard, no? So, kumaga kung titignan mo parang everything parang falls into place. Yes, nagtugma-tugma. So, yun naman yung naging maganda kaya nag-champion tayo. Kasi we call it yung materials kompleto, no? May mga shock troopers, Erwin Velez, 'di ba? Jason Misolas, napakagaling dumipensa. So, tama. So, Orlan Tama, 'di ba? Billy Moody. Bruley. So, loaded tayo eh. Kumbaga parang talaga
maganda yung timing din ng sistema ni Coach Louie Alas. Pangalawa, he's a defensive coach, no? Talagang he's very strict pagdating sa depensa. Disciplinarian din, no? Talagang si Coach Louie, pag tinitigan ka lang masama, wala na, yuko ka na, takot ka na sigawan ka pa, di ba? So si Coach Binky naman, motion offense. So from triangle offense to motion offense. Ano naman yon si Coach Binky. Tapos, defensive coach din. Kaya lang nasobrahan si Coach Binky. Talagang sobra sa depensa yung tinuturo sa amin. There was a time na we don't appreciate what is doing. Pero pagdating sa pro, na-appreciate namin yung mga pinapagawa ni Coach Binky. No, there was a time na napunta tayo sa bottom na standing. Kasi nga merong mga struggle na parang ang hirap ng practice. Pero maganda naman, nag-adjust si coach, no? Imbis na mag-practice kami, puro kami swimming sa Laguna, swimming sa beach sa Pangasinan. Sabi niya, ayaw niyo mag-ensayo ha. O sige, mag-swimming tayo na mag-swimming. O yun, after no, na-straight yata natin, parang 8 games. Isang beses lang yata tayo natalo o hindi tayo natalo hanggang sa championship. So, yun yung pinagkaiba. Yung isa, triangle, yung isa, motion. Pero parehong defensive coach. And sobrang blessed na kami na yung mga natutunan namin kay Coach Louie sa kay Coach Binky. Una muna pala salamat sa mga yung mga nagko-comment ng live sa page namin. We'll try to ask your questions sa second part ng aming program. Sige, Jordan. Naka-live pala tayo? Naka-live po. Yes! Talaga. Dami, umuusok na yung comment section. Ang dami nagpapabati, Coach. Saka nagbibigay ng mga questions. Yung mga niyo pong letranista. Oy, Arriba Letran. Kamusta kayo? Stay safe. Go, Jordan. Ayan, sulit na sulit ang kwentuhan with Coach Kirby Raimundo and tuloy-tuloy lang yan dito sa first ever fan engagement series ng The Ultimate Fan Hub Podcast. Once again, ito po ang TUFH. Magbabalik po kami. Drastically, but SwishFit is here to help us cope with these changes. In these trying times, it's really good to keep yourself moving and be fit. Working out these days is a bit of a hassle, for me anyway, because during quarantine times you tend to be lazy and procrastinate, put it off for another day. Face-to-face sessions may have stopped because of the pandemic, but good thing SwishFit has come back through SwishFit at Home. True to their mission, they continue to guide us achieve the healthy lifestyle that we need through their online program, SwishFit at Home. SwishFit at Home is a very energetic and interactive way of doing exercises at the very comforts of your home. With online focus coaching that sees to it that all the exercises and the drills are scalable to make sure that everybody enjoys and benefits from them. SwishFit at Home is a combination of basketball movements and functional fitness workouts with a focused coaching and scalable movements for everyone. I was able to regularly work out and at the same time learning my dribbling skills, working it out, and hopefully when I get to play again, I'll be a monster in the court. I was able to get back on track with my fitness at the very comfort of my home. It will always be great to have a community like SwishFit that working out together with one goal, staying fit and healthy. For those guys out there who needs workout, why don't you join us at SwishFit at Home? And I would like to invite everyone to join SwishFit at Home and enjoy the fun community. Be with us in this community and the family that encourages everyone to be fit and to be better than yourself every day. I really encourage you guys to join us at SwishFit at Home, and I ensure you will enjoy it. Join us every Saturday, 5:30 p.m. and be part of an amazing community. Okay, nagbabalik po tayo sa part 2 of our first ever fan engagement series episode of The Ultimate Fan Podcast, a podcast made by the fans. For the fans! Woo! Ayan, si Jordan Samar po ito. Kasama ko si Jonas Reyes, si Chaka Banlong, and ang guest co-host natin, si Sir Francis Marasigan, and our guest for this evening, si Coach Kirby Raimundo. Bago tayo magsimula ng part 2 of our episode, si Cha, sino ba yung mga partners natin? Unahan na natin, sino ba yan? Of course, ang ating friends from SwishFit, which is the first
group in the Philippines to combine basketball and fitness into a group class. The Swish Fit community is diverse with members who have been playing for a while and those who are still learning, young professionals, working parents, and those who are trying to live a healthier lifestyle in whatever stage of life they are in. At dahil parang bitten ang Saturday classes, Swish Fit also introduces Tuesday classes. So, pag na-miss mo yung Saturday class ng Swish Fit, there's another day which you can catch up, which is Tuesday. So, for twice a week, join Swish Fit, sobrang solid. So, hindi ko pa rin nagagawa yung challenge nila, but yeah. Every 5:30 at Saturday, and then same time din yata for Tuesday. For more information, you can check out their Instagram pages, Twitter pages, and Facebook page, which is at Swish Fit Philippines. O Jordan, anong meron ka? Ayun, and yun pala, may YouTube channel din pala si Swish Fit. Tapos yung Tuesday pala, kakatingin ko lang din every Tuesday 7 p.m. And sa kabilang banda naman, of course, ang food partner ng The Ultimate Fan Hub Podcast, si ODIP, My Dip. It's the perfect companion for your cooking needs kasi dahil marami siyang flavors at marami kang pagpipilian. Yung maganda dito, healthier option siya and pwede siyang sauce or dip na ipanghalo to your favorite dishes. Check out their Facebook and IG pages at ODIP My Dip and their YouTube channel, ODIP Official, for more recipe ideas. Ayan, so kung gusto kailangan padalahan si Coach Kirby ng ODIP My Dip. Oo, para matry din ni Coach, para din matry ni Coach. No? And you can purchase your favorite ODIP goodies by direct orders, Shopee or Lazada. Ayan, this is part 2 of the first ever fan engagement series of the Ultimate Fan Hub Podcast. Yun nga, no? Francis, baka, ano ba yung kumusta naman so far yung engagement Nag-enjoy ka naman dyan? Ako, nag-enjoy ako eh. Enjoy ko na ako. Mukha naman. Marami akong natututunan kay Coach Kirby. So, yun. Masaya. Balita ko may, meron ka munang isa-shoutout, Francis? Oo, tama. Oo. Medyo marami din, a big shout out to Coach Louie Alas na nanonood siya. And the rest of the Alas family, kumusta po kayo? Hope you're all safe out there. Si Boom Labrusca nanonood din. Actually, nag-comment siya. Pati si Coach Chris Reyes, sumali na rin sa comment section. Mabutiin ko na rin si Coach Christine De La Cruz. And then yung best friend ko, si Joseph Kanyema, at saka yung girlfriend niya si May. Kumusta kayo dyan? So. Jonas, sino ba dyan yung mga nagtatanong sa Facebook Live? Baka pwede tayong pumulot ng mga tanong dyan for Coach Kirby. Sige, ito. Coach, galing kay Alvin Bautista. During your collegiate year, sino ang kino-consider mo na rival school saka rival na player? Rival school na lang, huwag na player. Nananahimik na yung player eh. Siyempre, pa rin. Beda Baste, yan, yung dalawa. Actually, kasi lang kalaban, tahimik yung quarters ng gabi. Tulog kami na maaga eh. Pag yung dalawa. Go guys. Meron pa ba? Sino pa ba Go, Sicha, baka may mahugot ka dyan na question. Mamaya na ako magpipick up ng question. Pero bago ako magtanong kay Coach Kirby, happy birthday kay Sir Christian Jacinto, another fellow Letranite. Tapos, ayun, Coach Kirby, since you guys won 1998 championship, did it ever cross your mind that the team will be able to win back-to-back championships? Honestly, yes. Pero nagulat kami sa the way Coach Binky run the practice. Talagang puro depensa talaga. Alam ni Coach Binky to, baka tumatawa ngayon yun kung nanonood siya. Talagang umaayaw kami sa practice, sobrang hirap, puro laterals, puro takbo, puro basta puro defensive drills.
There's one time na na alam ko pinaakyat ako pinaalis ako sa practice niyan ni Coach Binky, pinaalis ako sa practice dahil nainis sa akin, hindi ako naka-box out. So, ayun, akyat ako sa taas, tulog ako. Francis. Okay. Since may kinalap, siguro sabihin. Okay, during the 1999 season, sa kalagitnaan ng tournament, you represented the national team dun sa SEA Games sa Brunei. Mm-hmm. And so of course, parang ang nangyari doon, parang iniwan mo yung letran pagsamantala to represent our country. Of course, eventually, you won the gold medal. So anong unang ginawa mo nung pagbalik mo sa letran after nung SEA Games? Siyempre, pagdating sa talaga, it's parang duty natin yan. No? Very supportive naman sila father niyan Nung time na yun, sila Father Ed, sila Father Lau. Actually, pagka nag-RP team nga ako, nakakasave ako kasi may mga padalang dollar sila Father Lau saka sila Father Ed. So, ang hindi naman ako masyadong nagamit doon kasi may mga Romel Aducol pa noon. But I'm so thankful and grateful sa opportunity kay Coach Louie na sinasama ako sa mga RP team noong time na yon, no. Talagang I gained a lot, no, wisdom, the way I watch them when they play. Tapos sometimes ginagamit din ako. So, ang sa akin lang, kahit nandun ako sa Brunei, yung isip ko yung letran pa rin kasi ang standing namin noon medyo hindi maganda alam ko as yung natatandaan ko hindi kami yung laging nasa top noon nung panahon namin kay Coach Binky. Pagbalik naman balik pa kondisyon ulit. Actually medyo nawala yata ako sa kondisyon kasi syempre hindi ako masyado nakakalaro dahil ako yung parang bunso doon sa team ng RP team na yon. So, alam mo naman, pag nasa ibang bansa ka, kain, laro. Paano kung puro kain? So, medyo nahirapan din ako pagbalik. Alam ko, nag-gain ako ng konti. But, yung focus hindi naman nawala. Kasi I know that we can win a championship and that's the goal. So, meron lang mga struggle nga, yun sa practice. And alam mo, nung pag-akyat namin sa PBA, kami nila Jason, lahat pinag-usapan namin na yung mga pinapagawa ni Coach Binky, yung mga pinapagawa ni Coach Louie, sana kung babalikan namin, gagawin pa namin na mas maayos Kasi pagdating mo sa pro, yun na pala yun. Yun pala yung kailangan mo, yung mga basic na tinuturo nila. And yung disiplina sa depensa, no? So yung mga ganon. Yung 1999 na championship nyo sa Letran, Coach, nakalaban nyo yung Jose Rizal. JRC pa sila dati. Medyo naging anticlimactic lang yung game 2. Di ba, hindi natapos yung game kasi may nangyaring commotion. Pwede ba in a brief summary, ano ba nangyari nung game 2 na yun? Naintindihan ko si John Paul, si Pryor. Kasi loko naman. Ako loko Heat of the moment daw. Heat of the moment. Mabalik yung galit ko Loko naman talaga yung player na yun Tambak na walang ginawa kundi tirahin si Pryor. So syempre, bumawi yung isa, bumawi si John. Yun lang alam mo naman, na letranista pag bumawi solid lagi. Hindi nila kinaya, yun lang, hindi na natuloy yung laro. Ang pangit lang is, yun nga, yung ganun nag-ending. Sana tinapos man lang, di ba? Tapos diretso awarding na ng coach. Ikaw ina-judge na finals MVP, di ba? Sa'yo binigay ang finals MVP noon. If I'm not mistaken. Yata, oo, tama. Kasi yun yung last year. Tama, yun. Oo. Kasi 2 games lang yun. Na-sweep niyo yung JRC noon. Mm-mm. Kasi ang ganda pa ng game 1 di ba? 1 point lang yung panalo doon sa game 1. Yeah. Ayan, okay, yun nga, no,
you established your career sa Letran, going out as a champion, Coach Kirby. And eventually pumunta ka sa PBA at such a young age. Kumusta naman yung experience at that time na yung pagsali ninyo sa PBA? Well, again, adjust na naman, pero mabilis naman naka-adapt kasi well-guided naman nila Coach Yeng. Tapos may mga coaches na naka-assign sa amin to do skills training para ma-develop pa yung skills. Tapos meron ding mga strength trainer na para palakasin yung katawan namin. Ako parang naalala ko nga, ang ganda nga nung start ko nagdo-double-double. So, unfortunately, meron lang pala mga rulings na mga hindi kami naintindihan, no? Kasi ang totoong story niyan, dapat mag-MBA ako to play for 1 minute or 30 seconds tapos diretso ako sa Ginebra. Kaya lang, since nasa Red Bull pa ako noon, they offered me max na 5 years contract yata, parang ganon. Tapos pinatawag din ako ng PBA, sabi niya, we heard that you're gonna play sa NBA. Dito ka na lang. So kami hindi namin na yung ruling nung time na yon. So yun ang nangyari, yung ganon. After 9 games yata, parang muna ako, stop muna ng for a year. So ayun, pakalat-kalat ako sa letra noon, alam ko. Binabalikan ko sila. Kain sa labas, yung mga ganon. So, ayun. Go Sicha. Coach, talk to us naman about your most memorable game as a PBA player. Memorable. Nako, madami yan Ang memorable game, siguro yung laging kung ano yung last game sa championship. Lahat yon, no? Yung bawat championship na last game. Kasi doon mo mafe-feel yung lahat ng pinaghirapan mo na rewardan no, yung sacrifice mo actually, kasi syempre yung mga nanonood, yung mga hindi nakakaintindi sa basketball, ang akala lang nila practice game kami, pero ang totoo kasi after practice you go home, you lift weights, you do extra work, tapos sa harap ng bahay ko meron kaming basketball gym doon na tabla na parang letran, so another 1.5 hours to practice your shots, no? So mahirap ngayon. Syempre ang nawawala doon yung time sa pamilya or pero I make up naman. I make sure na 2 to 3 times a week nagde-date kami ng aking mahal na Reyna. So yung mga bata dinedate ko rin pag Friday after ng class nila, pag uwi nila. Saturday, Sunday, yung mga hapon after ng mga practice, bawi sa oras sa kanila. So, yung memorable talaga yung every last game ng every championships na nanalo. So, yun yung mga mahirap i-explain, iba yung feeling ng mga ganon. Francis. Go Francis. Yun nga. So, di ba, bumalik ka sa Red Bull after nung 1-year suspension, and in my opinion, that was, hindi yung pinaka-best season mo yung comeback year mo dun sa Red Bull. And then eventually, lilipat ka sa Pure Foods. Explain mo paano yung naging proseso sa'yo nun, and ano yung sinabi sa'yo ni Coach Yeng nung nalaman mo na ililipat ka na sa Pure Food? Actually, it's a big blessing for me kasi syempre as immature pa tayo noon, ang unang reaction parang galit ka, ganon. Pero the good thing about Red Bull is kapitbahay ko si Boss Tony Chua. No, he's a letranista rin yan. No, yes. There was a time pinatawag niya ako sa bahay niya na inexplain niya why it happened, no. Una, bumitaw na yung Red Bull International. So, yung funding na nanggagaling sa international wala na. So, malaki yung impact sa negosyo nila noon. Yun, naintindihan ko yon. Pangalawa, yung kay Coach Yeng, sabi niya, you should be thankful kasi Alvin Patrimonio will retire na.
for the next 2 to 3 years. So you should be ready and gain wisdom from him. So that's what I did, no? I asked question kay Boss Cap how to handle yung mga pressure, yung mga ganon, how to be consistent sa laro, no? Siguro i-share ko na rin yung natutunan ko kay Boss Cap para sa mga player na nakikinig. Actually, shinare ko to sa team natin sa Letran. Meron kasi tayong mga key players na sometimes i-score ng 20 ngayon, i-score ng 24 ngayon, next game 12, 14 kasi sila yung pinaghandaan. So para matanggal yung pressure sa balikat na parang kailangan ko gumawa ng 24 uli next game para manalo. Hindi ganoon. Kasi ganoon yung na-experience ko sa PBA. What I learned from Boss Cap kay Alvin Patrimonio is if you want to average 20 points or 18 points a game, this is what you will do if you're playing 4 quarters a game. So you divide it into 4. So parang kumukota ka lang na every quarter, ang quota mo is 5 to 6 points, no? So sometimes, because of the wisdom that I learned from Boss Cap, minsan lumalagpas pa. Kasi wala nang pressure eh. Hindi mo na inisip yung 24, ang iniisip mo na lang every quarter, no? Tapos meron ako na-miss na question mo, Sir Francis, yung pagbalik ko sa Red Bull, hindi na ako fit, hindi na ako kondisyon kasi meaning ko sa inyo nung nasuspended ako noon, wala akong ginawa kundi maglasing at magpakasaya sa buhay, no? I almost lose my family, my marriage. Buti na lang na save, no? Siyempre dahil bata ka, wala masyadong nag-guide. Takot ako magpa-guide kasi feeling ko sermonan ako, no? So ang maganda naman nun, you learn from your mistakes. So nung na-trade ako, it's a humbling experience kasi ang feeling ko kaya ako tinrade, di na ako magaling. Pero sa isip ko alam ko magaling ako. Pero I need to work out yung weight ko na playing weight, and that is 215 pounds. So ang ginawa ko talagang nag-diet ako, nagpatutok ako sa strength trainer namin sa Pure Foods. And pagsampa ko sa Pure Foods, nag-champion agad 2001. Kasi ang impact ng weight ko noon, naibalik ko sa dating playing weight. So nakakilos na ako ng maganda. I remember parang ako rin ako pa yung Finance MVP. Oo, nag-finance kasi nga parang nakabalik ako sa naging maganda yung laro. Tapos well guided ako nila Coach Ronnie, nila Boss Cap, naglalaro pa si Boss Cap noon, tapos si Coach Ryan, is really yung patience niya sa akin masyadong mahaba, kahit magkamali dahil bata, laro lang, sige lang ng sige. So yung ganon, I learned from that yung 2001 is it's a very sa akin, very important sa career ko kasi nung na-trade ako, yun yung wake up call eh. And after naman nun, binalikan ko naman yung mga Letra Nights natin na hindi na kami nagiinom, nagba-Bible study naman kami ng mga ka-teammate. Kasi sila yung mga niyaya ko maglasing eh. Ngayon pare, balik na tayo dito baka masira mga pamilya natin. And ayan, makakita mo, kasama ko sila Ray Basilio, sila Chef Renzi, sila Anthony Lim, yung mga ganyan. Kasi ako yung pasimuno sa mga gimmick noon. Naalala ko yung mga girlfriend nila Jason Misolas, ayaw pasamahin sa akin sila Jason kasi bad influence ako. So, kaya nung na-reach out ako, merong isang taong nag-guide sa akin, nagtiyaga, si Robert Gonzales. Binalikan ko naman yung mga niyaya kong mga naglalasing noon saka mga gumigimik. Kasi baka naman masira yung pamilya nila, di ba? So, good thing, na-save din yung mga marriage nila. So, ayun naman, I'm so thankful and grateful dun sa learning na yon nung year 2001. Follow-up question ko kasi kanina itatanong ko sana yung relationship mo with Coach Ryan, pero nasagot mo na kanina nasagot mo na. And then of course nung time mo sa Pure Food, you've developed hindi lang parang chemistry within the basketball court, pero yung friendship with Mark Pingree, PJ Simon, sila James, tell us about yung during that run with Pure Food with those young guys as parang pillars of the team.
Coach Kirby? Hindi naman alam ng marami na nagtatantrums din ako sa dugout pag natatalo. I'm a sour loser, no? Pero lahat naman sila, they know kung ano yung nakikita nila sa akin, yun na yun. And the good thing about our team is we trust each other, no? And siguro na-build din yung relationship ko kay Pingris kasi when Pingris came in, ang una ko sinabi sa kanya, para ikaw bumantay sa akin. Para pagdating sa game, madali sa akin opensa. So ako naman, ang ipinalit ko naman doon, gagalingan kong opensa para siya naman, papahirapan ko siya sa depensa. So ibig sabihin, win-win situation kaming dalawa. Tapos ang ano lang doon, yung sa amin nila PJ, nila James. So meron kasi ako mga times na alam mo yun, yung meron ako mga hindi maintindihan pag natatalo, mga ganon. So nagtatantrums ako and I already asked forgiveness sa kanila nung nag-reunion kami, no? And siguro doon ako nakahinga nung wala kasi kami mga closure eh. Pero ngayon, hanggang ngayon kami nila Ping, nila Rico Mayo Hopper, nila Paul Artadi, nila PJ, nagtatawagan kami and nagfe-fellowship kami, nag-Zoom meeting kami. Pero we don't post it na kasi hindi naman kailangan na i-post. So kami pa rin, nag-aano pa rin kami, nag-uusap-usap kami kasi halos pare-parehas naman kami ng negosyo from San Miguel din. And until now, we're close. Actually, 2 days ago, tumawag sa akin si Ping. Nagpapa-advise lang. So I don't know his decision, no? Pero siguro lalabas din yun in time. Yun, super close pa rin kami hanggang ngayon. Same thing with the Letran boys. Yan, nagkakausap-usap pa rin kami. Go Sicha. Speaking of Letran, kasi palaging nami-mention ni Coach Kirby ang ating alma mater. Speaking of Letran, Coach Kirby, what are the lesson that you've learned back in Letran na hanggang ngayon dala-dala mo? Discipline, hard work pays off, no? Kasi wala naman talaga kaming allowance yung time na yun. Meron naman 500. Sorry, meron pala kay Ma'am Del Rosario. Meron akong tig 500 ulit. So 1.5 pala. Sorry I forgot. No, baka man naririnig ako ni Ma'am Del Rosario ngayon. Pero ako I'm so thankful na ang laking tulong sa akin nung panahon na yon Kasi si Manang pork chop 23 pesos lang eh. Extra rice magkano lang nung time na yon. So at 35 pesos marami ka na makakain nun. So malaking tulong sa akin yon. Plus because we lack money, we work hard, no? You have to earn it. If you want something, you earn it. You work hard for it, no? I really believe kung maluwag ang pera sa akin noon, nung college pa lang, baka nasira career ko maaga pa lang. Kasi wala kaming ginawa noon. Hindi naman ako magpapakahipokrito, gumigimik din kami. Basta hindi kami nagimik pag ang kalaban baste sa kabeda noong time na yon. Talagang matahimik sa quarters noon, tulog kami ng maaga. So, yun ang mga natutunan ko. Pangalawa, yung yung the way they took care of us dun sa amin, kung paano nila kami nalagaan, yung mga Letranista. Kaya ako rin, if there are players na may potential, so ginagawa ko rin sa player kasi I learned from Letran yung if you're up there, you pull someone up, no? Tulungan din natin sila. And yan yung natutunan kong valuable lesson. Even to our coaches, sila Coach Louie, sila Coach Molet, Coach Binky. Yan naman yung mga natututunan namin eh. Natutunan namin sa mga coaches na tulungan talaga. Pag may nakikita kang isang kasama mo na nahihirapan, tulungan mo. So, ang isang blessing din na natutunan ko noon is when Red Bull supported me allowance every month nung kahit wala pa ako sa PBL. So, na-share natin yung blessing. Kaya naging solid din talaga kami noon dahil biro mo, ako yung captain ball. Tapos, parang ako yung tatay nila. Pati yung mga pang-date, pati
ano nila, pang trip nila sa girlfriend nila. Basta ano lang maximum 500 lang. Yung mga ganun ba? Ako naman ano yon, sinishare yon kasi as a leader, syempre you have to win your people. You need to win your teammates, no? So kita mo naman sa laro, talaga nagpapakamatay sila sa laro. Why? Because of the love that I gave to them. So bumabalik din sa akin. So ano lang, share the blessing lang. Yun lang naman yung natutunan natin, saka maging siyempre be disciplined sa whatever blessing na makuha mo. Ano pa ba? Kaya it's easy to help kasi someone did it to me. Alam mo yun? Coach Kirby, sa PBA, sino yung toughest matchup mo? Yung tipong parang ginagawa mo sa Letran, yung the night before, aagahan mo na yung tulog kasi ito na yung makakalaban mo the next day. Dalawa lang naman, San Miguel sa Talk and Text. Pag yan yung mga nakalaban mo sa semis, talagang katakot-takot na extra work, extra practice. Yan, yung mga yan. Of course, Ginebra. Pero ang Ginebra, hindi naman Ginebra kalaban mo tao eh. Kasi pag nagsigawan na, nabubuhay yung mga player eh. May specific ba na match-up? May player, may sentro ka ba na talagang ito talaga yung nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo mo nung panahon mo sa PBA? Hindi sentro eh. Power forward. Galing si Danny Sigel saka si Ranidel de Ocampo. So nung panahon namin, si Danny Sigel, tapos yung lately, nung pa-retire na ako, si Ranidel. Yun, pag yun ang kalaban, talagang gagaling. Si Ranidel, mabagal, pero kontra-tiyempo. Ang talinong maglaro. So, yun, yung mga ganon. Ayan, si Coach Kirby Raimundo joining us tonight. Coach Kirby, eventually, yun nga, nag-Pure Foods kayo, you've won championships and everything. Yun nga, naalala ko naabutan pa kita at times sa BMEC practices, ikaw lagi nag-good morning sa mga nanonood na fans nun at the time. Actually, isa ako doon, coach eh. So, Talaga? Buti na lang pala. Good morning ako. Kung nag-isbidero ako, baka nakwento mo ako Pero yun, Coach Kirby, eventually napunta ka sa Barangay Ginebra, San Miguel. And yun nga, na-trade ka to the sister team. Ito, tinatanong to ito, malaking Ginebra fan to. Ito, si Jervy Baturtok. Oo, so ito sa The Ultimate Fan of Podcast. Tinatanong niya, nung time mo kasi sa Ginebra, mga 2012-2013, medyo pa-tail end din ng professional career mo yun, if I'm not mistaken, no, Coach? May mga, siguro, hindi mo sisabing regret? Or meron ka bang parang, I could have achieved more of this, ganyan, I could have done more of this, ganyan. May mga ganong dumadaan ba sa isip mo at that time nung dumadaan ka doon, Coach? Actually, wala. Kasi, alam mo sa buhay, meron dumadating talaga na sometimes hindi favorable sa'yo eh. So, actually, hindi ako na-trade. I ask and I request na before I retire, I want to play for Ginebra. So, that's what happened, no? Nagkataon lang, yung coach na nadatnan ko sa Ginebra, si Coach Shot Tankinsen, talagang hindi ako ginamit. No? Siguro, hindi niya gusto yung style ng the way I play. Ang ano lang doon, ito lang gusto ko sabihin, pati sa mga players na nanonood. God knows what you're doing, no? Kahit hindi nakatingin yung coach, nakikita ng Panginoon yung ginagawa mo. Nung isang taon na akong binangko ni Coach Shot Tankinsen, the way I prepare nung nasa Pure Foods ako, kahit bangko ako, ganun din ako mag-prepare. Because I know God is my rewarder. God will promote me, no? So that's what happened yung susunod na taon nung si Coach Al Francis Chua na, si Boss Al na yung naging coach. Pagdating kay Boss Al, parang nagulat naman yung tao nagulat sila na para kaming mga nabuhay. Actually, buhay na buhay naman. Kaya lang, hindi ako ginagamit talaga ni Coach Shot Tankinsen. And it's a very good experience sa akin kasi, syempre, pag mayroong mga player na nabangko, na I can relate with them, I can relate to them, and I can teach them how to handle. Kasi at the end of the day, kahit na binabangko ka, mag-ready ka. Kasi paano kung bigla kang gamitin, hindi ka ready. Di ba?
So, yun yung mga valuable lesson na pwede ko ituro sa mga nabangko. Saka how you will handle pag binibench ka ng coach. So, you practice hard pa rin. Kasi, ang lagi ko nga sinasabi, God is just. He knows what you're doing. Kung nagsisipag ka, re-rewardan ka ng Panginoon. Eh kung tayo nga mga tatay, ay, hindi pa pala kayo mga tatay. Eh kung yung mga ano nga, 'di ba, yung mga boss o yung mga kung sino man yung mga tatay sa atin ngayon, eh maganda nga lang gawin ng anak mo, nire-rewardan mo 'di ba? What more pa ang Panginoon na nakikitang nagsisipag ka. So kaya nung pagdating ng may last year sa Ginebra, nagpalit naman ng coach. Ang naging coach naman si Coach Al. So pagdating nung off season, ready na ako maglaro. Why? Because ayun naman ang ginagawa ko since last year. Na nagsisipag pa rin ako, hindi ko pinapabayaan yung skills ko na mag-die down. So naging ready ako nung 2013. Kaya lang unfortunately na injured si Vernon McLean. Alam ko tumalo sa amin sila Coach Louie Alas Pinabantay pa bumantay pa sa akin yung import. Hindi ako makashoot, lagi pa ako supalpal. Ang haba ng kamay ng import nila noon So ayun, yun yung mga nangyari sa akin. Pero I'm so happy na lahat ng hiniling ko binigay sa akin. Until now, I'm with San Miguel, no. Kaya lang, may tanong din ako related din sa Ginebra, no. Syempre, 'di ba? From Pure Foods, kasi sa Pure Foods, ikaw yung team captain, ikaw yung leader, ikaw yung go-to guy, special team, and nung lumipat ka sa Ginebra, siyempre, start all over again. Kamusta yung pakikisama mo dun sa mga Ginebra teammates mo nung dumating ka? Well, it's not about me. Siyempre, it's not about who's the captain, Bolo. It's about the team. It's about how can you help the team win championship, di ba? So, yun ang mindset ko nung dumating ako doon. And I know Mark Cagiwa is the leader of the team. He's very competitive. Every day in practice, every scrimmage talagang the intensity is so high sa mga limahan namin. And I know we will win championship, no? Sooner or later. Nagkataon lang talaga na we fell short nung nasira yung tuhod ni Vernon. Yung pagdating naman dun from Pure Foods na ako yung captain ball tapos lumipat sa Ginebra, parang wala naman kaming captain ball sa Ginebra Actually, wala. Parang ang makikita mo dun, hindi nire-recognize kung sino yung captain ball. Ang nire-recognize dun yung yung practice, everyday practice na very intense, ayaw magpatalo ng bawat team from first group to third group, no? So kahit i-shuffle mo 'yon, minsan nananalo yung third group, minsan second group, minsan first group. So the intensity is sobrang competitive ng bawat grupo nung time namin sa Ginebra. So hindi naman ako masyadong nahirapan nung time sa Ginebra. Nahirapan lang ako nung first year ko, nung hindi ako ginagamit. Kasi, siyempre, pag hindi ka ginagamit, may mga matang nakatingin sa'yo kung paano ka magre-react, di ba? So, ang sa akin, ang lagi kong tinatandaan na I will continue to work hard. I will always prepare myself so when the time comes, I'm ready. So, that's what happened on the next year. Ayan, para sa mga fans na, actually, yung dami nanonood sa Facebook Live. Thank you pala sa pagsisend ng mga questions. Sana ituloy lang natin yan. Ito, pupulot lang ako ng isang question dito, Coach Kirby, no? Ito, medyo related na kasi ito sa next kong tatanungin Eventually, nung time na yun, nung Ginebra, tapos eventually nag-Meralco ka, unfortunately, yung mga injuries nagpa-pile up na, especially nung nabanggit dito ni Sir Ryan Pajaro yung ACL injury mo at that time. Kumusta naman yung yung experience na rehab, tapos ano ba yung mga naging realization mo at that time nung parang pa-tail end din ng career mo professionally playing, coach? May open doors kasi nangyari. Merong business na opportunity na kailangan kong tutukan na until now dito pa rin ako. So, tinignan ko na yung long term.
for the future of my kids. But I can still go back and play kasi meron naman akong go signal from US. Yung doktor ko doon, pati yung trainer ko. Kaya lang, they always ask me, are you willing to to practice every day? Are you willing to strengthen your body? So, ang sa akin lang, tinignan ko na lang yung long term. Tapos, ang nakita ko naman is I have more time with my boys, no? With my queen, with my mahal na Reyna. So, mas marami akong time. So, hindi rin mahirap yung yung parang nag-retire ka na. Pero sometimes hinahanap ng katawan mo, pero most of the time hindi na. So, may ganun eh. So, kasi dumating din yung time yung parang alam mo, it's time for me to go, no? Actually, yung friend kong isa sa Pure Foods tumawag sa akin 2 days ago. Yun nga. Humingi ng advice. Sabi ko, ikaw makakasagot niyan, 'di ba? Maghintay ka pa ba na magka-durug-durug ka o magka-sira-sira katawan mo? 'Di ba? Yung mga ganon. Go, Sicha. Sicha. Oh, yan. Na naman, Kinakabahan ako sa susunod mong tanong eh. Ay, hindi po. Madali lang to, Coach. Promise. This is a staple question in our show. Kumbaga, ito yung Mount Rushmore Philippine Edition. Kasi alam naman natin, Coach Kirby, na ang ating alma mater ay nagse-celebrate ng 400 years. Mm-hmm. So, kunwari, maglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Special Edition Letran 400 1,000 bill. Pero, ang ilalagay natin doon sa 1,000 peso bill, instead na yung nakalagay na 3 tao doon, 3 Letran greatest athletes. Sino po sa tingin ninyo yung pwedeng nakalagay doon? Coach, pwede mo ilagay sarili mo doon kung gusto mo. Oo, pwede yun. Pwede. Tisha, ganito na lang. Ipapasa ko yung tanong kay Sir Francis. Sir Francis, ikaw maglagay ng 3 doon. Hindi ako. Ako talaga? Oo, si Sir Francis na lang, wag na ako. Mahirap yun, ha? Si Raymundo. Sir Francis. Dalawa lang kailangan natin. Bala ka na dyan sa'yo tinatanong eh. Okay. Then, ilalagay ko si Samboy Lim, yung isa. Tapos, syempre si Coach Kirby kasama na. At saka si, sino ba? Siguro si Coach Lauro the Fox Mumar. Yun. So, yun na siguro yung Mount Rushmore kasi sila yung talagang 3 pinaka-achievers sa pagdating sa Letran basketball. Silang 3. Okay. Coach Kirby, ito galing sa comment section from James Toledo. Coach, ano yung pinaka-tumatak na advice nyo kay Raymond Almasan at nakumbinsi nyo siya na bumalik sa Letran 2012? Naghang ako Kaya ko lang. Kasi ang background ni Raymond, he's helping his uncle sa wet market. Yung nagcha-chop ng mga ribs, mga ganon. Minsan nagbabarker pa yan kinukutusan ng kuya niya Yung nagbabarker sa jeep. Parang ganon. Tapos he's really into group, yung mga grupo, yung mga fraternity. So, nung nawala siya sa Letran, syempre, we're so disappointed, even my 3 boys, kasi big fan niya yung 3 boys ko Actually, pinagpipray namin yan, hindi nagtago talaga siya. Nahiya siya because of yung mga tulong na ginagawa namin, nahiya siya, lalo siyang hindi nagpakita sa amin. And God is good kasi God snatched him from the fire. Alam naman natin kung saan siya napunta siya sa maling barkada. No? Pero maganda rin nangyari yon kasi paano kung late na nangyari, 'di ba? Kung kailan siya nasa PBA, nasan siya na So nakita niya na yung gift ni God
naandun, kailangan niya maging good steward. So, diretsuin ko na, ang in-advise ko sa kanya is give yourself 2 years and you will be in the top 5 in the PBA. So, kung anong ginawa sa akin ni Coach Molet, sabi niya, nung nag-quit ako sa Letran, sabi niya, give yourself 3 years and you will be in the PBA. So, that's what happened. Ako naman, when I'm praying na, Lord, ano ba yung kailangan kong, ano bang wisdom na kailangan ko sabihin kay Raymond? Kasi I know everybody's telling him na sayang ka, matangkad ka, ganyan, may potential ka, ganyan. Kung yun lang din ang sasabihin ko, pare-parehas na kami nang sasabihin, di ba? So baka dumaan lang sa tenga niya. So, the good thing is, bumagyo nun, na corner siya. So yung mga bata ko rito sa Bataan, sabi ko, pag nakita niyo si Raymond, ring my phone and ibigay mo sa kanya para corner na. Bumaha sa kanila. So hindi siya makaalis. Nakita siya ng mga tropa ko. So tinawagan ako ng tropa ko, inabot sa kanya. Sabi ko, magkita tayo. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Sabi ko, at the end of the day, buhay mo yan. And ang sinabi ko sa kanya, give yourself 2 years. Sabi ko, pray for wisdom. Gusto niyo ba malaman yung totoong sinabi ko sa kanya? Yung direct to the point? O yun po yung sabi ni James. Oh. Yun ang sabi ni James. Ano sabi ko sa kanya? Sige po. Pero ano lang to, challenge lang, sabi ko sa kanya. Go back to your friends. Sige, drugs kayo. Pero isa-isa mo silang tignan. Kung siya ba may potential, may pag-asa ba yung buhay niya? May pag-asa ba? May pag-asa. Lahat naman may pag-asa. Pero ikaw, ano ba yung future mo kaysa sa kanila? So, ano yan medyo bad advice yun Sabi ko, sige. Kasi ako, nag-drugs din naman ako Kaya lang, nakita ko na walang future sa drugs. No? So, sinabi ko sa kanya yun. Dinideny niya kasi nung una Actually, dinideny na hindi siya nagda-drugs. Pero obvious naman kasi ako rin nagda-drugs. So, alam ko yung galaw niya. So, sabi ko sa kanya, pare, I'm giving you 3 days. Pray for wisdom. Go to your friends. Tignan mo yung mga future nila. Baka naman kasi ikaw lang ang hinahatak nila pababa. Sabi kong ganon. So to tell you the truth, I'm so nervous kasi ang usapan namin, 5 o'clock call me Friday. So 5:30, hindi pa tumawag 6 o'clock, nakipag-dinner. So anong nangyari nun, nag-dinner kami. Tapos, ang isa pa, hindi alam ng tao, Coach Louie called my coach here in Bataan. Yung coach namin dito sa Bataan nagagalit, sabi ni Coach Louie. Sabi niya, pare, hindi na basketball ang pinag-uusapan dito, ang pinag-uusapan buhay ng bata, no? So, yun ang naging hint sa akin na pag bumalik kami o binalik si Raymond sa Letran, tatanggapin ni Coach Louie kasi yun ang sinabi ni Coach Louie dun sa coach namin Pero I know they're so mad kasi in the middle of the season, iwanan mo, 'di ba? Yes, So, I remember that. Anong klaseng teammate ka, 'di ba? Pero syempre, hindi mo masisi. Ako, nanggaling din ako sa ganun. Naging alcoholic ako, nag-drugs din ako. So, I can relate with Raymond. And the good thing is, siguro, tinouch ni Lord yung heart niya, di ba? Na I gave you a height na 6'8", di ba? Wag mong sayangin, don't throw it away. And ako, at the end of the day, ang credit kay Raymond. You know why? Because he made the best decision sa buhay niya na bumalik siya sa Letran. No, sabi ko sa kanya, we go to the game, wag kang yumuko, magtaas no ka kasi mali ginawa mo, pero andito ka para bumalik at para tulungan yung team. So, that's what happened. And I'm so thankful kay Coach Louie, kay Ninong Louie Alas, na inano niya, na tinanggap niya ulit. Kasi, maganda lang, nagkaroon ako ng tip dito sa coach ko sa Bataan na sinabi na hindi na basketball ang pinag-usapan, buhay na. So, ayun, we had the dinner. Tapos, sinamahan ko siya sa team niya. Galit yung mga teammates niyang iba na baka mamaya iwanan mo kami ulit. Yung mga ganon. So, kaya nung bumalik siya, ayun, inalayan na namin ng dasal na pagdasal natin niya na hindi na mapunta sa Kaya nga, ang nangyari nun talaga, kinat ko yung allowance niya sa akin. Kinat ko yung allowance. Kasi he's into drugs So, pag may pera, makapag-drugs. Pag walang pera, hindi makapag-drugs. Di ba? So, ako naman, ang takot ko, baka mamaya, pag walang pera,
makaramdam ng hirap, baka umuwi na ng Bataan. Pero, ang ginawa na lang namin, dinadasalan namin siya. So, yun yung like, Lord, wag mo siyang bigyan mo siya ng strength. Sana magtiis to ng 2 taon. Kasi sabi ko, anong future nito sa Bataan? Na laki-laki mo, di ba? Babalik ka sa palengke. Sabi ko sa kanya, dumating yung time na sa PBA ka, maisipan mo bumalik sa Bataan, bilhin mo lahat ng pwesto sa palengke. Alam mo na yung negosyo dyan eh. Di at least, ka. So, napaisip din siguro. Tapos, yun nga, at the end of the day, Raymond is so blessed. Why? Because he has Coach Louie, yung Letran, pinagdadasal siya, sila Father Vic, hindi gumibap sa kanya, 'di ba? Yung mga teammate niya tinanggap siya ulit, 'di ba? Tapos meron siyang yung mga anak ko, pinagpe-pray siya. So, hindi gumibap sa kanya yung mga tao. Pero worth it naman, nakita naman natin yung nangyari sa buhay niya na God is good, 'di ba? Tinanggal MVP sa NCAA. Tapos top 3. Tsaka yung prediction mo na magiging top 5 siya, naging top 3 pa, di ba? Actually, dapat yung top 1 eh. Kaya lang, alam mo sa istorya noon, andun kami kay Boss Ramon Andun kami kay Boss Ramon Tinatawag kami noon kasi pumasok kami ng finals. Sabi niya, sino kukunin natin sa draft? Bumubulong ako, Boss, Raymond Almasan. May nagsabi na isang boss eh, shh, huwag ka maingay. Greg Slaughter tayo. Sabing gano'n. Tahimik ako. Actually, tumatawa sila Mark Kagiwa noon, saka sila JJ. Kaya sinisigaw ako, Raymond Almasan. Gumaganon ako. So, kaya lang talagang Greg Slaughter pa noong time na yun, di ba? Pero kita mo naman, unang laro pa lang yata, dinakdakan na si Greg, di ba? Yes. Almas lang. Actually, nilalaban ko yun na first pick siya noon kila Boss Ramon. Talagang inaano ko, sinabihan lang ako uy, tumigil ka dyan, Raymond Almasan. Greg Slaughter tayo, sabi nga na ng isang boss. So, pero yung vision na pero kung kunwari kinuha nila si Raymond, babalik ka maglaro? Ano yan? Pero kung kunwari kung nakinig sila sa'yo na kunin si Raymond, babalik ka ba maglaro? O magtatandem kayo para sa Ginebra? Hindi kami Actually, hindi na kami mag-aabot kasi after championship namin against Alaska, against sila Coach Louie, Alex Compton, na-injured ako sa practice eh. So, after nun, I went to States. Tapos, okay. nagpa-planning na kami ng wife ko. Tapos, si Coach Ryan, nag-gamble siya na kukunin kita sa Ginebra kahit injured ka, ganun. So, sabi ko, ikaw bahala, Coach. Alam nga naman sabihin kong wag, di ba? So, kaya lang, nangyari talaga, I decided not to play na kasi nga, I found the property na pagtatayuan nung building ng San Miguel na for poultry, for Magnolia. So, yun yung nangyari. Go Sicha. Coach, I'm picking up a question. I think this is from James Toledo pa rin. Is there a chance na maglaro ang iyong anak for Colegio de San Juan de Letran? Sa tingin ko wala na kasi si Kevin yung panganay ko, he fractured his knee. Actually, maganda na yung nilalaro niya noon eh. Kaya lang, na-fractured yung knee niya. Tapos, hindi siya makabalik. So, I brought him sa US kung sino yung tumulong sa akin. Nakabalik naman siya. Kaya lang, meron kaming serious talk na pag nag-start na nag-swelling yung tuhod niya, you better start talking to your son na not to play na. Kasi, long term, magsasuffer siya. So, yun ang sinabi nung doctor saka yung trainer doon. Ngayon, yung pangalawa ko, hindi naman seryoso sa basketball. Yung bunso ko ang seryoso sa basketball. Kaya lang, 12 years old pa lang. So, tingnan natin. Kung ako naman, I don't force them to play basketball. Kung ano yung passion nila, kung ano yung gusto nila. Kasi kahit naman persahin ko yan, kung wala naman sa puso nila, hindi rin mag-work. Saka it's unfair to them. Go, Jordan. Yung bunso mo ba, very competitive din, gaya mo? Oo, iyakin din.
Pag natatalo, umiiyak eh. Tapos, kahit sa grades, kahit saan mo daling school, palaging 90 plus ang average, no? Wow. So, matalino, kaya lang syempre, mahirap na may sobrang talino. Tapos pag nag-fail, baka hindi ma-handle, no? Parang sa basketball, umiiyak pag natatalo sa mga 5-on-5 nila dito eh. So, ayaw din magpatalo. Go Jordan. Ayun, coach. Yan, Coach Kirby Raimundo joining us tonight. Ito, Coach, ang dami nagtatanong nito, Coach eh. Kinakabahan ako sa tanong na yan, Ito, Controversial Coach, yan, if may opportunity, kung meron lang, Coach, na mag-coach ka for Letran, game ka ba, Coach? Alam mo, tawag dito, dumating sa point na, gusto nila father mag-coach ako. Kaya lang nung time na yun nga, I made the decision na business na lang muna. Tapos, I recommend Aldin Ayo. So, nag-champion tayo, di ba? So, sa akin, yung coaching, if God called me to coach, why not, di ba? Pero, we're doing good eh. So, wag na, di ba? I really believe next year we're gonna win the championship again. Itong susunod na magcha-champion tayo ulit. Okay na ako sa yung papatawag, tutulong, alalayan yung mga bata, bigyan ng wisdom yung mga bata. Okay na ako doon sa ngayon kasi malaki yung responsibility ko sa negosyo. So basta ako darating ako when pagkailangan. Go Francis. Okay, well, may connection pa rin naman sa Letran at saka sa college basketball in general, no? What is your stance regarding sa yung presence ng mga foreign student athletes import sa college basketball? I mean, in favor ka ba na nandito sila nandiyan sila sa college naglalaro competing against our local college kids or ano yung masasabi mo sa kanila? Baka na naman ako ito, ma-racist na naman ako nito. To tell you honestly, bro, I don't favor them kasi wala naman silang hindi naman sila maglalaro ng PBA eh. Yeah. So, kung titingnan mo, anong advantage natin doon? Una, kawawa ang Filipino. Ang sinasabi nila na tataas daw yung level ng game, di ba? Paano yung mga big man natin? Paano matututo yan kung kung mababang kulang? Paano sila mape-prepare sa big league like PBA? Kaya tingnan mo, pag nabangko ka, dalawa mangyayari sa iyo. You will lose your confidence or you will work hard and you will get a lot of frustration. Why? Kahit na nagwo-work hard ka, di ka naman ginagamit kasi nga merong 6'9 o 6'10 diyan na mas malakas sa iyo at mas mabilis or maraming magagawa sa iyo. So hindi ka madidevelop. Para ka para ka naghahanda sa walang laban. Pag mayroong mga foreigner, wala talagang advantage. Yung mga nagsasabing may advantage, tataas yung level, yun yung mga hindi pa naglalaro sa NCAA. They don't understand basketball. So, kung gusto nating gumaling, di mag-compete tayo sa ibang bansa, pero yung magdadala ka ng isang tao para tumaas yung level, hindi ako naniniwala doon. O Alvin Patrimonio ba, meron bang foreigner nung time nila? Wala. Daniel Diponso, meron bang mga ganyan? Sila yung mga nag-dominate ng PBA eh. So I don't believe na malaking impact nila. Malaking impact nila sa mga hindi nananalong colleges. Pare, kung walang import, ilang beses tayo nag-champion? Yung kila Coach Louie, ilang beses nag-champion yan kung walang import? Yung kay Raymond Almasan, ilang beses nag-champion yan? O kaya naman nag-champion yung kabila dahil dahil sa mga import eh. Whether magalit sila o hindi, yun ang totoo, yun ang truth. Pangalawa, tingnan mo yung mga big man na mga Sanbeda ngayon. Yung galing sa kanila, yung may mga naglaro na mga sa kanila. 'Di ba hindi mo makitang yung parang sila yung maganda pinapakita sa PBA? Yeah. So, that's because of the import. Kalokohan yung mga sorry. Okay lang, coach. Okay lang. Hindi, walang magi-gain. Sa totoo lang pare, nakita ko Daniel Diponso,
sila Alvin Patrimonio, Kirby Raimundo. Tama yun. Oo. Nasa puso ng player yan at nasa exposure. Kung ibabangko mo yan, kahit mag-skill training yan o magpagaling yan, kung hindi gagamitin ng coach, mauubos lang ang kumpiyansa niyan at mafo-frustrate lang yan, magpapalipat-lipat pa ng school. Ganong kasimple. Yun lang yun sa akin. Parang madiin masyado. Parang kumbaga ibig mo sabihin. Kasi parang ibig mo rin sabihin na parang pag may ganong dominant na player, nagiging more reliant ka dun sa strength niya na makakalimutan mo na yung parang sarili mo na i-improve din. Parang ganun ba yun, coach? Parang ganun din ba yun? Yung point mo? Ulit? Oh, sorry. So, kumbaga parang, so ibig mo rin sabihin na parang, dahil because meron kang dominant na kakampi na ganun nga, parang yung mga teammates, parang hindi sila gagaling kasi magiging reliant sila dun sa talent at saka sa dominance ng player na yon. Hindi yung hindi sila gagaling kasi they're working hard naman. Ang problema, yung head coach kasi for the win yan. Laging for the win yan. Kasi if they don't win, they're gonna get fired, di ba? So syempre, ang gagamitin yan, yung dominante. Ngayon, para magamit yung isang big man na local, pang lang yun para makapag-rest yung foreigner. So, how can you give how can you show your talent dun sa laro kung maglalaro ka 5 minutes, 8 minutes, 'di ba? Kasi ang bawat coach sa college, syempre ang gagamitin niya kung sino yung dominante, sino yung malaki ang pakinabang. So, ganun lang kasimple 'yon. Ngayon, yung mga big man natin, imbis na ma-experience nila yung laro, hindi nila na-experience. So, paano sila gagaling? Paano ba kami gumaling? Dahil sa pagkakamali namin, through mistakes, we learn. Next game, you learn. Sa video, makikita mo yung mali mo. Paano kung puro video, wala ka sa loob? Paano makikita yung mali mo? Paano ka gagaling kung hindi ka nagkakamali? So, simple as that. So, walang advantage talaga yung foreigner yan. Ang advantage niyan, yung dun sa mga nagcha-champion na dati. Kaya nila kinukuha, kaya nila sinusweldohan, kaya nila binabayaran para mag-champion sila. Kaya mas maganda nga laban ng puro Pinoy Phil-Am, okay. Kasi may dugo naman. Okay yan, tanggapin natin yan, mga Phil-American. Pero yung foreigner, parang pinapatay natin yung career ng mga locals natin. Go, Cica. Okay, Coach Kirby, ito yung for the win question. You're one of the few athletes that were given the highest alumni honor awards, which is the Grandes Figuras ng Colegio de San Juan de Letran, as also part ng quadricentennial year. Having had that award, mas lalo ka pa bang na-inspire and na-motivate to give back to our alma mater? Na-award na ba yan o bibigyan pa lang? Binigay na. Binigay na, di ba? Sorry. Oo, tama. Naalala ko na, With Coach Willie Miller. Oo, pala. Samboy Lim. Well, syempre, isang malaking karangalan yon na syempre na-recognize ka or na-appreciate yung nagawa mo para sa Letran. Yung pagtulong kasi, gaya ng sinabi ko kanina, naging automatic na yan kasi galing din ako doon sa wala. Galing ako sa hirap. So, I know and I understand na kung ano yung nafe-feel nila. So, I know what they need. Alam mo, napakaswerte talaga ni Rock and Roll Siya si Rock and Roll, punong-puno ng grasya yan. Alam niyo kung bakit. Magkasing height kami, magkasing damit kami, magkasing sapatos kami. Syempre, nung nasa Nike family ako, hindi mo masusuot yung 7 pares, 8 pares na sapatos sa isang buwan. Ganun magbigay yung Kaya, yan si Almasan, punong-puno ng grasya yan. Nung panahon ko, nanghihiram pa ako ng sapatos kay Aducol Pero Mel Aducol. Dahil, nasa team ni Coach Louie Ala sa NBA yan. So, ang sa akin, yung pagtulong kasi, actually, hindi naman ako nababawasan, nadadagdagan ako kasi ang prinsipyo ko sa pagtulong, the more you give, the more you will receive the more you will get blessed So yung pagtulong natin, hindi lang blessing na ikaw mabibless,
makikita mo sa tao yung kung gaano silang kasaya na natulungan sila at hindi na nila ihihingi sa magulang nila yon, yung mga ganon ba. So walang ano yun, actually yung pinakamahirap nga na hiningi na tulong sa akin ng letran nung ewan ko yung pagod na pagod ako nung kailangan ko pumunta ng night before the game 2 ba yun o game 3? Game 3 yata yun, yung championship natin. Talagang nakiusap si Coach Bonnie. Sabi niya, sabi mo sila bago matulog, ganyan. Pagod na ako noon. Pero sabi ko nga, maliit naman na pabor lang, 'di ba? Di punta ng gabi doon. O nag-usap-usap kami, nagkwentuhan, experience sa championship, experience sa pressure, experience sa how you will handle this, how you will handle that. So, maganda naman, ang nakita ko talaga pagdating sa game, lumabas. Sino yung shooter natin na nakadalawang 3 points? Si Balanza. Mina? Si Mina po Si ba Mina. yun? Or si, Mina. Allen Mina. Ular. Si Hindi Mina. pa si Allen. So, ayun, kinorner ko yon nung bago ako umalis. Sabi ko, lahat ng pag pinasok ka, wala ibang gagawin kundi tumira. Wag mo na i-dribble, wag mo na ganyan. So, nakita nyo, tumira, nakadalawang 3 points, di ba? Kung hindi tumira yon, hindi na ka pumasok. End of the quarter pa yun. O baka overtime pa. So, yung mga ganun lang na simple lang pero malaking impact sa laro na kumbaga yung game changer na sinasabi, pag sinum up mo yon, ang laki ng tulong. So, sa akin, na yon, hindi na kailangang ma-inspire, hindi na kailangang ma-motivate to help that run. Saan ba nanggaling si Kirby Raimundo? Ganun lang naman kasimple. Kung wala namang, hindi naman ako pinick up ng letran dito sa probinsya, dati alam ko nasan si Kirby ngayon, di ba? Wala tayong ganito ngayon. If I'm not mistaken, si Cha and Francis parang may pinapatanong si Father Vic. Sige. Oo, nag-effort pa mag-PM si Father Vic sa akin kasi sabi niya, ask mo si Francis. Nakailan siyang pork chop sa wall, mas marami pa nakain kaysa sa players. Hindi ko naman... Kailangan talaga sagutin. Pinapanood ka ni Father Vic, sugutin mo yan. Buhay pa ba yung pork chop ni Manang? Buhay pa, I think. Alive and kicking, Coach Kirby. Wow! Grabe yun, pag umorder kami dati. Manang, yung maraming taba. Talaga, maraming sauce. Yes. Taba powered. Mas maraming kinain na kanin kaysa sa pork chop eh. Natatandaan ko. Dumating nga doon sa point, hindi, kanin lang kainin mo. Ayun lang naman kinakain eh. Go Jordan. Extra rice eh. Siguro as we're winding down this first ever fan engagement episode, Coach Kirby, any message you would like to share sa mga supporters mo, particularly those na nandun sa letran? Mga fans mo. Okay. Simple lang. You're the sum total of all the decisions that you make in life. Make the right choices in life. No? That's my hope and prayer to our young athletes, to all the students. Make the right choices in life. Huwag niyo sirain yung buhay niyo. Life is a gift. Your parents are working hard para mapag-aral kayo. So make your parents proud, make Letran proud, and always bring honor to God and always bring honor to our alma mater, to our Letran. And we're so blessed na we are part of a Letran community. Diba? Yes. Arriba Letran. Arriba Letran. Wow! Ang sarap marinig from Lasalle ng Arriba Letran, ha? Lagi naman yun. Coach Kirby, on behalf of si Sicha, Jonas, and si Francis, and ako na rin, just want to say thank you so much, Coach, for joining us tonight. Solid ang kwentuhan. Grabe. Bitin ata 2 oras itong kwentuhan natin, Coach. 2 oras na ba yun? Oo nga. 2 oras na yun? 2 oras. Hindi natin napansin Yun nga.
Yun nga eh. May part 2 daw. May part 2, puro tungkol sa pork chop lang daw. Oo, manang, no? Sige, Jordan. Coach, thank you pala for, yun nga, once again, thank you for joining us tonight. Such an honor. And yun nga, and nag-enjoy kami lahat, Coach. Sana nag-enjoy ka rin, Coach. Oh, my pleasure, pare. Anytime. Ma'am Sisha, thank you. Sir Jonas, Sir Francis. Sir Francis, ingat ka dyan, ha? Kami dyan, ha? Sa inyo, US. Yes, may bagyo pero buti na lang hindi kami tatamaan. So and ikaw rin coach, be safe out there kasi alam mo naman pandemic pa din. Yeah. Ingat ka palagi. Francis, Icha, sino ba yung mga babatiin natin? Pansin ko parang marami Um, we end the show. I'm just going to acknowledge the former Letran Knights na nanood ng ating show. Nandiyan si Jonathan Piñera, si Billy Ray Anabo, at ang kumpare kong si JP Belención. So, maraming salamat sa aming mga fellow Letran Knights. Francis, meron ba ako nakalimutan? Yeah, si Coach Chris Reyes, yan, nandiyan din siya, nanood din siya. Yan, si Dodi Santa Cruz, another former Letran Knight. Ayun pa, sino pa ba? Ang dami. Ang dami. Parang buong Letran community pinanood si Coach Kirby tonight. Ako, shoutout sa PBA. Yung mga sumuporta sa akin, sila Alvin, sila Kuya Ado, Mambay. Ewan ko, yung mahal na Reyna ko yata nanonood eh. Biglang nagte-text. Yes, nanonood siya. So, anyway, sa lahat ng mga nanonood, good evening and stay safe. God bless you all. Thank you sa inyo. Ayan, that wraps up our episode for this evening. Ang saya-saya nitong fan engagement series ng The Ultimate Fan Podcast. Di bale, tuloy-tuloy lang yan dahil magkakaroon ulit tayo soon ng isa pang fan engagement episode. If you're interested, sino kaya yung guest natin? Hindi mo na natin i-reveal kung sino yung guest natin. Pwede bang clue na lang? Kasama ba ako dyan? Hindi namin alam. Basta ang alam ko, kilala ni Coach Kirby yung susunod na guest. Basta ang clue. Sabi ko ng clue. Handa nyo na yung mga kamay nyo. Yung mga kamay nyo. Mainit-init yan. Mainit eh. Mainit? Oo. Basta, yun. Go, Jordan. If you're interested pala in joining itong fan engagement series, just drop a message lang. Message lang kami sa Messenger sa The Ultimate Fan Hub Podcast, or even drop a comment or like and share or follow. Pati na rin sa Instagram page natin. And yun, expect more of this to come. Tuloy-tuloy lang dahil ito ang show na made by the fans. For the fans. Ayan, si Jordan Summer po ito, si Jonas Reyes kasama ko, si Sicha Cabandong, guest co-host natin, si Sir Francis Marasigan, and ang guest po natin ngayong gabi, si Coach Kirby Raimundo. Sabi nga ni Coach, para sa mga fans natin, stay safe and mag-ingat po tayo palagi. Good night, guys. Good night, everyone. Night.